Habang abala ang ibang malalaking kripto sa paghahabol ng balita at spotlight, si Stellar o XLM ay tahimik na bumubuo ng matibay na pundasyon para sa global payments. Hindi ito kasing ingay ng ibang coins sa social media, pero posibleng ito ang susunod na malaking sorpresa ngayong taong 2025 dahil sa solid role nito sa real-world applications or real-world transactions. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano ang kakaibang ginagawa ni Stellar kumpara sa ibang crypto. Habang si Bitcoin ay habang si Bitcoin po ang laging laman ng balita at ang mga meme coins ang nagpapasikat sa social media, si Stellar ay tahimik na binabago ang paraan ng paglipat or pag-transfer ng pera sa buong mundo. Ang kanyang focus ay hindi lang sa hype kundi sa aktwal na gamit na nakikinabang ang milyong-milyong tao. Ang ganitong direksyon ay nagbibigay po sa kanya ng mas matatag na position sa market dahil may totoong utility po siya na hindi lang nakadepende sa hype. Posibleng magdulot ito ng stable pero steady na pagtaas ng presyo sa paglipas ng panahon. Paano po gumagana ang strategy ni Stellar sa pakikipag-partner kaysa makipag-away? Ayan, habang maraming crypto projects ang direktang nakikipagkumpetensya at gustong talunin ang traditional finance, si Stellar naman ay nagdesisyon na makipagtulungan dito. Sa halip na maging kalaban, naging partner po siya ng mga malalaking institutions. Isa na rito ang partnership kay MoneyGram kung saan ginagamit ang XLM para sa mabilis at murang cross-border transfers. Dahil dito, kaya nang magpadala ng pera sa ibang bansa sa loob lamang ng ilang segundo imbis na ilang araw. Mayroong ding integration sa Circle para sa USDC transactions na importante lalo na kapag bilyon ang galaw ng stablecoins. Kapag patuloy po ang ganitong partnership, may malaking tsansa na lumaki ang adoption at magpataas ng demand para kay XLM sa market. Ano naman po ang epekto ng paggamit kay Stellar sa real-world transactions? Ayan. Dahil ginagamit na mismo sa mga totoong transaction, mas nagiging valuable itong si Stellar sa mga tao at negosyo. Hindi na lang ito isang speculative asset na binibili para sa trading. Halimbawa, kung dati ay ang pagpapadala po ng pera ay umaabot ng 3 araw at may fee na $25. Ngayon ay kaya na itong gawin instantly at saka mura. Kadalasan ay ilang cents lamang. Kapag mas maraming gumagamit ng ganitong serbisyo, natural po natataas ang liquidity at demand para kay XLM na pwedeng magdulot ng tuloy-tuloy na pag-angat ng kanyang presyo. Ngayon ay bakit may malaking potensyal ang presyo ni Stellar sa hinaharap? Hindi po gaya ng ibang crypto na sumasabay sa uso tulad po ng DeFi or meme coins, si Stellar po ay nagtatrabaho sa likod ng eksena bilang backbone ng global system payment. Ito ay parang utility provider at hindi po flashy pero sobrang essential. Kapag naging standard na ang paggamit kay Stellar sa mga international remittances, posibleng maging stable pero pataas ang presyo nito dahil sa consistent demand. Kung magpatuloy po ang adoption, posibleng umabot si Stellar sa mas mataas na market cap bago matapos ang taong ito, ngayong taong 2025. Ano naman po ang mga numero na nagpapatunay sa value ni Stellar? Yan, dati kailangan mong magbayad ng halos $25 para sa isang international transfer at maghintay ka pa ng 3 araw bago makarating ang pera. Ngayon dahil po kay Stellar,
kaya mo itong gawin instantly at halos wala pang $1 ang gastos. Ang ganitong efficiency ay hindi lang attractive sa mga individual users, kundi lalo na sa mga malalaking kumpanya at financial institutions. Posibleng magresulta po ito sa mas malaking volume ng transaction na dumadaan sa Stellar Network na maaari pong magpatas ng presyo ni XLM dahil sa mas mataas na demand. Bilang panghuling katanungan ay bakit po gusto ng mga regulators kay Stellar? Ayan, isa po sa malaking kalamangan ni Stellar ay compliant na agad ito sa mga regulasyon mula pa noong umpisa. Hindi po siya tulad ng ibang crypto na biglang nag-a-adjust kapag may bagong batas. Dahil dito, mas madali para sa kanya na makipag-deal sa mga bangko at saka central banks. Sa katunayan ay may mga bansa na nagtitest ng kanilang central bank digital currency or CBDC gamit ang Stellar technology. Kung mas maraming bansa ang mag-adapt po dito, malaki ang posibilidad ng pagtaas ng presyo ni XLM dahil sa institutional demand. Yan, bilang panghuli, sa aking pananaw ay si Stellar ay parang tahimik na manlalaro na hindi maingay pero may malinaw at malakas na plano. Hindi po siya sumasabay sa hype pero gumagawa po siya ng matibay na pundasyon sa global payments. Kung magpapatuloy po ang partnerships, real-world usage at saka regulatory approval nito, posibleng maging isa po siya sa mga pinaka-importanting crypto ngayong taong 2025. Sa tingin ko, habang ang iba ay nakatingin po sa flashy coins, mas mainam na bantayan po natin si Stellar dahil dito maaring manggaling ang susunod na malaking galaw sa market. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.